muli sa kanyang bahay-sambahan. At mamaya po, merong konting meeting. Wag muna po tayo kagad umuwi. Saglit lang po yon, no? At pertain yun sa ating church building dito, yung sa ikabubuti ng ating panambahan. Now, sa walang pagtatagal, dito po tayo sa aklat ng Haggai, chapter 1, verse 2, 3, 4, tuloy-tuloy lang. Saying, these people say, the time is not come, the time that the Lord's house shall be built. Then came the word of the Lord by Haggai the prophet, saying, is it time for you, O ye, to dwell in your sealed houses, and this house lie waste? Now therefore, thus saith the Lord of hosts, consider your ways. You have sown much, and bring in little. You eat, but you have not enough. You drink, but you are not filled with drink. You clothe, but there is none warm. And he that earneth wages to put it into a bag with holes. Verse 7, thus saith the Lord of hosts, consider your ways. Go up to the mountain and bring wood, and build a house, and I will take pleasure in it, and I will be glorified, saith the Lord. You look for much, and lo, it came to little. And when you brought it home, I did blown upon it. Why? Said the Lord of hosts, because of mine house that is waste. And you ran every man unto his own house. Therefore the heaven over you is stayed from dew, and the earth is stayed from her fruit. And I called for a drought upon the land, and upon the mountains, and upon the corn, and upon the new wine, and upon the oil, and upon that which is good, which is the ground bringeth forth, and upon men, and upon cattle, and upon all the labor of the hands. Okay? Siguro, ano natin sa Tagalog to. Dito lang tayo sa verse 4. Verse 4. Tingnan natin sa Tagalog yan. Sa verse 4. Yan na ba yun? Yan na. Panahon na, baga sa inyo na tumahan sa inyong mga nakikisamihang bahay, samantalang ang bahay ng Panginoon, samantalang ang bahay na ito ay namamalaging wasak. Verse 5. Tagalog uli. Ngayon nga'y ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, gunitain ninyo ang inyong mga lakad. 6. Kayo'y nangaghasik ng marami at nangagsiani ng kaunti. Kayo'y nagsisikain, ngunit hindi kayo nakakaroon ng kahustuhan. Kayo'y nagsisiinom, ngunit hindi kayo nagpapatirang uhaw. Kayo'y nangananamit, ngunit walang mainit. At yaong kumikita ng mga pinag-arawan ay kumikita ng mga pinag-arawan upang ilagay sa supot na may butas. Tuloy. 7. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Gunitain ninyo ang inyong mga lakad. Verse 8. Verse 8. Magsiahon kayo sa bundok at magdala ng kahoy at magtayo kayo ng bahay
at aking kalulugdan, at ako'y luluwalhati sa sabi ng Panginoon. Amen. Glory to God. Verse 9. Kayo'y nangaghintay ng marami, at narito ang dumating ay kaunti. At nang inyong dalhin sa bahay aking hinipan. Bakit? Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, dahil sa ang aking bahay ay nahandusay na wasak, samantalang tumatakbo bawat isa sa inyo sa kanya-kanyang sariling bahay. Verse 10. Kaya't dahil sa inyo, pinipigil ng langit ang hamog at ipinagkakait ng lupa ang kanyang bunga. Verse 11. At ako'y nagpasapit ng pagkatuyo sa lupa at sa mga bundok at sa trigo at sa alak at sa langis at sa sumisibol sa lupa at sa mga tao at sa baka at sa lahat ng pinagpagalan ng mga kamay. Now, dito ngayon tayo sa 1 Corinthians 6, verse 19 to 20. Okay? Sa English. What? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which you have of God, and ye are not your own? O hindi ba ganinyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo sa Diyos at hindi kayo sa inyong sarili? Verse 20. For ye are bought with a price, and therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Sapagkat kayo'y binili sa halaga, luwalhatiin nga ninyo ang inyong katawan, ang Diyos. Amen. Glory to God. Now, last verse, dito sa Acts chapter 7, verse, yun natin sa 44th verse. Okay. Our fathers had the tabernacle of witness in the wilderness, as he has appointed, speaking unto Moses that he should make it according to the passion that he had seen, which also our father that came after brought in with Jesus unto the possession of the Gentiles, whom God drave out before the face of our fathers unto the days of David, who found favor before God, and desired to find a tabernacle for the God of Jacob. But Solomon built him a house. Howbeit the Most High dwelleth not in temples made with hands, as saith the prophet, Heaven is my throne, and earth is my footstool. What house will you build me, saith the Lord? Or what is the place of my rest? Amen. Basahin natin yung verse 49 na yan. Ang langit ay ang aking luklukan, at ang lupa ang tungtungan ng aking mga paa. Anong anyo ng bahay ang itatayo ninyo sa akin? Sabi ng Panginoon. O anong dako ang aking pahingahan? Amen. Tayo'y magpasalamat sa bawat salitang ito, mahabagin at mapagpalang Diyos. Iyo pong kasihan, pagpalain at basbasan ng mga salitang ito, O Diyos. At kami makasumpong ng kapahayagan at unawa sa bawat pagpapahayag ngayong umaga. Gamitin mo ang iyong abang lingkod sa pangunguna ng iyong Espiritu Santo upang i-direct kami sa iyong sakdal na kalooban at aming makita ang iyong programa at perpekto at sakdal na layunin. Ikaw mag-take control hanggang matapos ang buong serbisyo. Talian mo ang bawat espiritu na hindi naaayon sa iyo
At pinalalayas ko sa pangalan mo, Panginoon, ang lahat ng nakikipag-alit na espiritu sa iyo, lahat ng hindi ayon sa iyo ay aming sinasaway sa pangalan ng aming Panginoong Hesus Kristo. Ang pagpapala at biyaya ng Diyos ay sumaating lahat ngayong umaga. Tayo po'y makaupo na. God bless you all. At bigyan po natin ng kaunting panahon ang salita ng Panginoon at ang munting oras na ito ay ilaan natin sa Diyos na ang mga salita niya ay mag-sink in sa ating heart. Itabi muna natin lahat ng mga disturbances o lahat ng mga kaisipan, lahat ng mga problema. Sabi nga ng Panginoon, sino nakapagdagdag ng isang siko sa inyong mga pag-iisip? Di ba? So, wala. Di ba? Yung pag-iisip, pag tumagal, magiging insomnia lang yun. Pag tumagal pa ng tumagal, magiging anxiety na yun, mga kapatid. Di ba? Kaya sabi ng Panginoon, huwag tayo mag-rely sa mga tinatawag na mahaba at maraming pag-iisip. Kaya i-google natin, mga kapatid, ang ating buong atensyon, ang ating pakinig sa kanyang salita, sapagkat ang salita niya ang nagbibigay sa atin ng kalayaan at kapayapaan. So sa ating tema, what house will you build me? Or what is the place of my rest? Parang patanong, no, yung title, no? Anong bahay ang itatayo niyo sa akin? At ano ang dako ng aking kapahingahan? Amen. Kailangan pong masagot natin, di ba? Ang mga katanungan na yan ng ating Panginoon. Mula pa sa panahon ng Old Testament hanggang sa panahon ni Haring David, Haring Solomon, hanggang sa panahon ng mga apostol, hanggang sa ating panahon. Amen. Ay patuloy niyang nire-remind tayo sa mga question na yan na what house will you build me? Or what is the place of my rest? Amen? Ano ang dako ng aking kapahingahan? Yamang, sabi niya, heaven is my throne and earth is my footstool. Tuntungan lang pala ng Diyos ng kanyang paa ang lupa. Apakan lang. Kahit sabihin mo the best place in the world na yan, na hindi nararating at natutuntungan ng tao. Tuntungan pa rin yan ang paalang ng ating Panginoon. Di ba? Ibig sabihin, hindi ibig sabihin na yun ay kapahingahan niya na. So ang Diyos ay pumipili ng dako na kanyang magiging pahingahan o resting place. Amen? Siya at siya lamang ang nagtatalaga nun kung saan siya titigil. Amen? Sapagkat sa Old Testament ay walang permanente pong dakong pahinga ng Diyos. For almost 40 years, nagta-travel sila sa wilderness. Mag-i-stay lang ang presensya doon ng isang gabi, 2 gabi, then magmumove na. Diba? Maswerte na kung abutin ng 1 linggo ang presensya ng Diyos sa isang dako. Dahil pag nag-move ang pillars of fire, yung haliging apoy, wala na doon ang Diyos sa kanilang dakong panambahan. Kailan sundan nila? Kung saan mag-move yun, kailan sumunod sila. Amen. Kaya naging temporary ang kanilang mga place of worship. At hindi sila nagkaroon ng tinatawag na permanenteng dako o bato o gusali na talagang ititirik na nila doon. Wala. Kundi iyon ay made of tent. Diba? At mga panulos. Sapagkat ang Diyos ay nasa travel, nasa journey. Ganon din mga kapatid, ang panahon ng 7 church ages, ang Diyos din, ang presensya niya ay nasa journey, nasa travel. Diba? From Ephesians to Smyrna, Pergamo, then to Pergamian, to Thyatira to Sardis, Sardis to Philadelphia, then Philadelphia to Laodicea. At hindi siya nag-stay sa Laodicea at patuloy siyang nagtatravel, nagmumove.
hanggang ma-experience niya sa Laodicea na siya po ay nireject na ng tao. Di ba? Nireject na siya ng iglesia. Kaya ang ginawa ng Panginoon, isinuka sila sa bibig ng Panginoon. Di ba? Spew out sila sa bibig ng ating Panginoon. At ang bibig ng Panginoon ay messenger, prophet. Kaya ang mga naisuka ay wala na pong respect. Wala na silang paggalang, wala na silang simpatya, wala na silang paniniwala sa messenger. Kaya ang Laodicea, mga kapatid, ay isinukang kapanahunan ng iglesia. Amen, sa bibig ng ating Panginoon. Kaya nasa labas na siya. Diba? Kumakatok. Ganon din sa inyong mga puso individually. Kaya inilabas ng tao ang Panginoon sa kanilang puso. Pinapasok nila yung ibang mga priorities. Tama? Kaya ang Panginoon naging sekundaryo nasa labas. Pero siya'y kumakatok sa puso, kumakatok sa individual, na siya ay magkaroon ng access. Tama? Magkaroon siya ng tinatawag na permanenting place sa ating mga puso. Minsan makikita yan sa ating mga gawa, kung ano ang permanenting place at priority natin sa ating mga puso. Diba? Kung ano yung araw-araw mong ginagawa, kung ano yung pinagtutuunan mo ng mahabang panahon, diba? Sa iyong oras, kung ano yung tinatawag dito na binibigyan mo ng malalim na pagpapahalaga sa iyong mga panahon at oras, yun ang nakaka-occupy sa iyong heart. Diba? Kagaya ng binata at dalaga na walang ibang ginawa kundi mag-cellphone, basahin ang text ng kanyang crush, diba? Tignan kung ano ang sinasabi ng kanyang kaibigan, diba? Doon na lamang umiikot ang kanyang buhay. Amen, sapagkat yun ang priority niya. Kaya makikita sa priority ng tao kung ano ang pinakamahalaga sa kanya, sa kanyang buhay. Kaya kung ito ay linggo, araw ng Panginoon, ibuhos natin. Diba? Yung ating buong panahon, buong puso, buong panambahan. Pag may pagpupuri, magpuri ka. Bitawan mo muna ang ibang mga kaisipan mo. I-set mo ang mind mo sa praise and worship. Hayaan mong maramdaman mo siya. Diba? Kasi kung ang Diyos na sinasamba mo ay hindi mo nararamdaman, hindi mo siya bibigyan ng malalim na pagtugon. Amen. Kaya sasabihin niya, maging yung bata Sabi niya, how can I pray? I did not see him naman. Kaya sabi ko, you did not see him, but you can feel him. Diba? His presence is here. Amen. At tumango siya, yung isa kong apo. Kasi nakakaisip na siya Paano nga naman daw siya mananalangin, natatawag, pero matagal na siyang tumatawag, nananalangin, hindi naman niya nakikita. Diba? Kasi yun ang punto ng mga natural na tao. Diba? Pag tao ka, yun tsakang hahanapin mo. Gusto mo, may nakikita kang Diyos. Gusto mo, meron kang nai-experience at nararamdaman na Diyos. Ganon din sa Old Testament. Diba? Nang nawala si Moses, ang sambahayan ni Israel ay gumawa ng rebulto. Dahil gusto daw nila, ang Diyos na sinasamba nila ay nakikita nila. Diba? Kaya winasak ni Moses ang rebulto. Ang Diyos na inyong sinasamba ay espiritu at katotohanan. Kaya nagkaroon ng tinatawag na two laws. Isa yung tinatawag na carnal law at yung isa ay tinatawag na perfect law of liberty. Kaya maging si Tomas, di ba, sa kanyang dispensation, sabi niya, maniniwala lang ako diyan sa resurrection na yan pag nahawakan ko ang sugat sa kanyang tagiliran at makita ko mismo na siya'y bumangon sa mga patay.
ang Panginoon talagang lumapit, nagpakita, nag-appear. Tomas, di ba? Hindi ba yan ang kahilingan mo? O eto ang aking tagiliran. Hipuin mo ang sugat. Di ba? Eto ang aking kamay, hawakan mo ang aking palad. At si Tomas ay napasabi, Panginoon ko at Diyos ko. Di ba? So hindi po nagulat yun. Nagkaroon siya ng pananalig sa kanyang to see is to believe na paninindigan. Pero sabi ng Panginoon, hindi niya kinatigan si Tomas. Tomas, alam mo, darating ang panahon, may mga grupo, may mga dispensasyon na darating na kahit hindi nila ako nakita, kagaya ng nire-request mo, sila'y mananampalataya sa akin. Sila'y mananalig sa akin, kahit hindi nila ako nakita. Di ba? Yun yung last day group na living by faith. Hindi to see is to believe, kundi by revelation, sila'y naglilingkod sa Panginoon. Kaya binanggit na ng ating Panginoon yung tinatawag na last day group. Yung mga tao na tunay na mananambahan sa Panginoon ng taos-puso. Kaya sabi dito, mga kapatid, sa ating binabasa, but Solomon built him a house, howbeit the Most High dwelleth not in temples made with hands, as saith the prophet, heaven is my throne, and earth is my footstool. And what house will you build me, saith the Lord? Or what is the place of my rest? Hath not my hands made all these things? Hindi ba ang lahat ng yan ay ginawa ko lang, binigay ko lang? Sometimes na ipagpapalit, mga kapatid, ng tao ang creation sa Creator. Na ipagpapalit natin, mga kapatid, ang mga bagay na nilikha lang kesa sa manlilikha. Diba? Ano ba ang pinakamahalaga? Diba? Ang manlilikha. Kaya buksan natin ang ating mga puso, papasukin natin ang manlilikha sa ating heart. Papasukin natin ito, mga kapatid, dahil yun ang place of His rest. Diba? Hindi malulugod ang Diyos, hindi niya place of His rest ang gawa ng ating mga kamay. Diba? Hindi iyan ang kanyang place of rest. Di ba? Ang ating mga nagawa, ang ating mga skill, ang ating mga effort, hindi yan ang place of His rest. Di ba? Ang place of His rest, ang nire-required niya ay heart. Kanino nakaset ang heart natin ngayong umaga? Kanino yan nakatuon? Huwag natin yang ituon sa iba. Diba? Dahil araw ng panambahan ngayon, itoon natin yan kay Kristo. Itoon natin yan sa ating Panginoon. Amen. Kaya sabi niya, hath not my hands made all these things? Kaya, yun po mga kapatid. Kaya doon sa Book of Romans, mas pinahalagaan ng tao ang creation kaysa sa Creator. They worship the creation, not the Creator. Diba? Parang bumilib sila humanga sila sa gawa ng kanilang mga kamay. Nakita mo ang Diyos-Diyosa na yan? Sabihin ng tao, gawa namin yan. Inukit namin yan. Nakita mo ang organisasyon na yan? Kami ang nag-build yan. Kami ang nag-establish yan. Nakita mo ba ang Empire State na yan? Kami ang mga gumawa niyan, ang mga elite. Humanga sila sa ginawa ng kanilang mga kamay. Nilive up nila ang kanilang imbensyon. Di ba? Pero kailanman ang Diyos ay hindi nag-i-stay dyan. Wala ang Panginoon dyan. Can you say amen? Dahil dapat nating ma-recognize, ano ba ang place of worship? Ano ba ang resting place ng Diyos? Di ba? Kaya what is a man? Sabi gano'n ng Hebrew, that thou art mindful of him. Ano ba ang tao? Bakit lagi mong iniisip at inaalala? Kasi sa tao, mga kapatid, manggagaling ang dakong kapahingahan. Di ba? Nasa tao ang place of worship. Nasa inyong mga puso ang dakong kapahingahan. Yung third realm ng tao, mga kapatid, ang pinupuntirya ng ating Panginoon na panahanan. Kasi yung third realm ay soul. At yung soul ay control tower ng dalawang realm, body and spirit, ang nagko-control ay soul.
The last man is your soul at yun ang control tower. Kung ang Diyos ay makakapasok doon sa soul, di ba? Ang Diyos ay maghahari sa tao na yon. Ang Diyos ay magkakaroon ng preeminence sa tao na yon dahil ang soul na yon ay pinanahanan niya. Amen? Yun ay soul from God. So kung if you are not yet born again, your soul is not of God. It's of the world. Can you say amen? Kaya nais ng ating Panginoon, magkaroon siya ng position. Amen. Sa isang tao. At ang perfect position na yon sa isang tao ay ang kanyang heart, which is the womb of the soul. Oh glory, hallelujah. So tignan natin ito pong mga iba pang mga teksto. Sabi dito sa subject na ito, dedication. Tignan natin ito. It was a revelation for David to know this. Because it wasn't just right for him to have such a lovely place under or the house made of cedar, which was a very expensive place, and said then, the ark of the covenant of God, who gave me all things, is still out there under the tent. Nagkaroon ng dreams or vision si Haring David, at yun ay revelation na ibalik ang ark doon sa perfect place. Di ba? Which is the temple of God. Pero ang ark ay nasa labas, mga kapatid, ng templo. Kaya nais ni David na ibalik ang templo sa holy place. Amen. Yun ang tunay na kalooban ng Diyos. Pero hindi niya po naisip na ang magbabalik ng templo, ng ark doon sa templo ay mga Jews at tinatawag nating priests. Tama? Hindi po mga cabinet niya. Di ba? Hindi mga tauhan ni Haring David. Hindi sa paraan. Hindi sa paraan na kanyang ginawa. Kundi doon pa rin sa original na paraan ng Diyos. Di ba? Ang ark ay ipinaparada. Hindi sa pamamagitan ng mga politicians o mga Malacanang guard ni, tawag dito, ni David, or tinatawag na, tawag doon, presidential guard ni David. Kung hindi, priest from God, kailangan ang magdadala nun. Hindi niya kinonsulta si Nathan the prophet. Di ba? Akala ni David masyadong, kasi siya, na-overwhelm siya ng dreams at vision. Pwede pala ang hari magkaroon ng revelation. Maraming mga taong ganyan, di ba? Pag nakabasa ng kaunti, nakarinig ng kaunti, na-inspired, then sasarilihin na nila, didiskarte na nila yon. And without even consulting the proper delegated authority, which is Nathan the prophet, binaypas ni Haring David si Nathan. Kasi na kay David na ang lahat ang authority, pwede naman siyang kumumpas kung tao lang, tao, dadating. Pag financial, gaganon lang siya, andyan na yung financial. Di ba? Pag mga workers, andyan na rin mga workers. Kaya nakalimutan niyang mag-consult kay Nathan the prophet. Akala niya, yun ay move of God. Pero wala ang Diyos doon. Kaya nang tumumba yung Ark of the Covenant, inalalaya ni Akan, patay. Si Usa, Diba? Usa is breach. Kaya there is breach between David and God. Tama? Natakot si David. Mula noon, nagkaroon siya ng fear. Ganun pala yun. Hindi pala basta-basta tumayo dyan sa pulpito na yan. Hindi pala basta-basta pwedeng magdala ng apoy. Apoy ay anointing. Diba? Once na ikaw ay hindi worthy of the gospel, amen, ikaw ay masusupok. Tama, mga kapatid? Kaya ito pong pulpito ang the best place na pagsubok. Diba? Dahil sa pulpito, lalabas kung sino ka. Kung anong gusto mong i-drive na nasa puso mo, lalabas. Diba? Kung ano man yan, mabuti at mali, right
right or wrong, lalabas sa iyong bibig kung ano ang nasa iyong puso. Dahil ang pulpito ay hapag. Di ba? Na kung saan ay sinasambit ang lahat ng nasa puso. Kaya sabi ng ibang pastor, Pastor, ba't pinapipres mo kaagad kahit bago pa lang dyan? Mas maganda nga, malaman na kaagad natin kung ano talaga ang tayo. Di ba? Kung ano talaga ang dala-dala. Kaysa mahabang panahon pa tayong mag-iisip. Kaya dito po na-expose ang right and wrong dito sa pulpito. Kaya purihin ang ating Panginoon. So, yung ark, amen, na pinaka-resting place ng Diyos ay wala mismo sa bahay ng Diyos. Wala sa templo ng Diyos, kundi nasa labas. Kaya, yun ang desire ni David. Pero he's doing God's service without being His will. Hindi siya nag-rely sa revelation na dapat it must be according to God's time, it must be according to God's prophet, it must be according to God's word. When you say amen, upang tinatawag na ang ark ay dalhin sa proper place. Kaya yun ay hindi na-revealed kay David. Kaya sabi nga nun, he said, "Go tell David," sabi ng Diyos, "I took you from that sheepcote out there, following them, few sheep of our fathers, and I made you a name like the great men that's in the earth. I've cut off your enemies from right side to the left side. I love you, David, and I know that your desire is right. I know that your ambition is loyal, and I know that you love me." Amen. You can see the Psalms, how David is constant thinking of God. Too many of us today think of our own achievement, something that we could do to better ourselves. But David was constantly thinking of what he could do for God. Amen. Yun ang desire ni David, mga bagay na mabubuti patungkol sa Diyos. Pero dahil sa masyadong inspiration na dumating kay David, nakalimutan niyang mag-consult kay Nathan the prophet. Kaya yun po ang nangyari, mga kapatid. Kaya hindi po nadala ni David ang ark pabalik doon sa templo. At maging sa pagtatayo ng tinatawag na bahay ng Panginoon, hindi si David ang appointed man. But David, you're a man of war, you're a man that shed blood. I can't let you do this. But I will promise you that through the fruit of your loins, I'll raise up your son, and he will build the temple. He's speaking of Solomon. Amen? The one that he was speaking of what Christ for the temple, but he was Solomon's David's son in natural flesh. Later, we read in 1 King, if you would like to read it, sabi nga doon, that he built the tabernacle that David was going to build. Because Solomon was a man of peace, of wisdom, and he did not go to war like David and had a lot of bloodshed. And he just was a man of peace, and God gave him wisdom. When he was asked for what he may before God, he only asked for wisdom to know how to lead his people. And he never taken the great gifts that could be done, but he just asked for wisdom to know how to lead God's people to the best. Nang binigyan ng tinatawag na kahilingan, tinugon ang kahilingan ni Solomon. Amen. Hindi siya humiling ng anumang mga kayamanan. Hindi siya humiling ng anumang posisyon o karangyaan. Hindi niya hiniling ang ibang bagay o mga kaloob, kundi ang tanging hiningi niya ay karunungan. Sapagkat sa pamamagitan ng karunungan ay mapapatnubayan niya ang sambahayan ng Diyos, ang kaharian ng Diyos. Sa pamamagitan ng karunungan ay maitatayo niya
at mai-establish niya kung ano ang kalooban ng Diyos. Can you say amen? Wisdom ang kanyang hiningi. Kaya si Haring Solomon ay nagtagumpay. Amen. Walang pinagkaiba sa mga mananampalataya kung maglilingkod tayo without wisdom. Amen. Ay mapapahamak tayo. Sabi, napahamak ang aking bayan dahil sa kakulangan ng kaalaman. Sabi sa Hosea, amen, my people shall destroy for the lack of knowledge. Kaya sa paglilingkod sa Panginoon, kailangan natin ng knowledge. Kailangan natin ng revelation. Amen. Dahil diyan niya itatayo ang kanyang iglesia. Upon that rock, upon that revelation, I'll build my church. Amen. Hindi upon Peter's rock, kundi upon Peter's revelation. Amen. Kasi sabi ng simbahan, si Peter daw ay bato rin. Di ba? Kasi yung word na Peter means stone. Pero hindi kay Pedro itatayo ang iglesia. Sabi nila, kaya tinayo namin ang St. Peter Basilica. Kaya kasi si Pedro ang pundasyon na tinutukoy doon. No, hindi si Peter. Ang pundasyon doon ng iglesia ay ang kapahayagan ni Kristo. Ang kaalaman ng wisdom, kagaya kay Solomon. Amen. Si Solomon ay may revelation, kaya siya ay pinermit na makapagtayo ng house of God. Pero ang tinayo ni Solomon na house of God ay hindi po naging permanenteng tirahan ng Panginoon. Sapagkat sabi niya, what house will you build me? Maganda na yun, ha? Pero hindi pa doon na natili ang Panginoon forever. Naghanap pa rin siya ng isang dako. Ano yung dako? Sabi niya, a body hast thou prepared me. Ang isang katawan. Amen. God built Himself a house. A body to live in and come down so that you could touch Him. Ang Espiritu na Diyos, mga kapatid, ay gumawa ng isang katawan na pwede niyang tirahan upang iyong makapellowship, upang iyong mahawakan, upang iyong makadaupang palad. Yun ang dakilang programa ng Panginoon. Amen. Then He came down and was made flesh so He could perfectly fellowship with you. See the perfect fellowship, oh my, them deep mysteries of God. How wonderful. See, God could not fellowship in the Spirit, so God became man with us. So Jesus Christ was God Himself manifested because He was a Son because He was begotten. But it was just a tabernacle for Him to live in. No man has seen God at any time, but the only begotten of the Father has declared Him. So God built Himself a house, a body to live in. So ang ating Panginoong Yesus sa katawang lupa pala ay tabernakulo ng Diyos. Can you say amen? Sabi ng Bible, He is the image of the invisible God. And He is God Himself. Can you say amen? Saan ba titira ang Espiritu mo? Di sa'yo ding katawan. Alam naman, tumira yan sa ibang katawan. Amen? Ang tawag na po doon ay, reincarnation. Wala namang ganon, mga kapatid. Diba? Titira lang ang Espiritu mo sa iyong sariling katawan. Saan tumira ang Espiritu ng Diyos? Sa sarili niya ring katawan. At tinawag niya yon na anak. Kaya without controversy, 1 Timothy 3:16, great is the mystery of godliness, for God was manifested in the flesh. Sin of angels, believe on and receive up into heaven. See? Na dito sa God's power to transform. You being flesh and Him being flesh, then you can fellowship with one another. Because He was God's attribute of love. God is love. Is that right? And Jesus was God's attribute of love. Si Jesucristo, mga kapatid, ang tinatawag na bahagi ng kanyang pag-ibig o attribute, sangkap ng kanyang pag-ibig. And when the attribute of love was displayed, that was God Himself. Kaya kung ang attribute
ng pag-ibig ay mahayag, mai-display, na siyang Diyos, amen, na nahayag. All the attributes that hang unto Him come to Him. Kaya sabi niya, all the Father has given me will come to me. Sure, they had to be predestinated. If it wasn't, you won't be there. Kaya kung hindi ito makita sa iyo, hindi mahayag sa iyo ang mga attribute na yan, ibig sabihin, wala ka doon. Diba? Kung wala kang manifestation ng attribute ni Kristo ngayon dito, bilang mga believer, ang ibig sabihin, wala ka doon ng una. Bakit mo na ipapahayag ang mga attribute ngayon at manifestation ngayon ni Kristo dito sa laman? Dahil nandun ka ng una pa. Nandun ka ng una pa. Now we can fellowship. Kaya iyon ang kanyang buong layunin. Gusto niyang maka-fellowship ang kanyang mga attributes. Di ba? Yung kanyang mga panukala, gusto niyang matupad. Amen? Sa simpleng pananalita. Yung kanyang mga plano, gusto niyang mangyari at mag-come to pass. At gusto niyang makabanding ikaw at ako. Can you say amen? Yun ang kanyang layunin. Kaya it's written, my Father's house is made a house of prayer. And you have made it a den of thieves. See? It's wrong. Kaya nagalit ang Panginoon doon sa panahon na yun, di ba? Pinagtutumba niya yung mga tindahan, dahil yung house of God, ginawa nilang merchandise ng mga paninda. Di ba? Nandoon, nakakalat yung mga halaman, yung mga tinatawag na medicinal plant. Nandoon yung mga tinatawag na mga ibinebentang religious paraphernalia, pinagtutumba ng Panginoon. Huwag niyong ganyanin ang bahay ng Panginoon. Di ba? Nagalit ang Panginoon. Amen. At pinagsasaway ang mga churches. Sapagkat naging tinatawag na business ang church. Tignan mo mga kapatid Dapat church lang, supposed to be church lang. Ngayon, nagiging business at commercial center ang church. Di ba? Mag-i-invest sila na malaking tinatawag na investment. Di ba? Yung iba ba, gagawin nilang mall. Yung second floor ay gagawin nilang place of worship. Yung third floor, gagawin nilang spa, saloon, cinema, at kung ano-ano pa. Amen. Attributed by the name of church. Yung iba, eskwelahan. Di ba? Gagawin nilang religious school. Di ba? Gagawin nilang, nakita nyo mga kapatid kung paano yung sistema. Kaya naging business ang church. Amen? Kaya dito sa atin, place of worship lang to. Wala nang iba pang transaksyon. Dahil kung lalabas pa tayo doon, mga kapatid, man-made na po yun. Diba? Most of the religious order ngayon sa ating kapanahunan ay commercial na. May college, may elementary, may kindergarten. Tama, mga kapatid? Ano pa? May bookstore, may restaurant, maya-maya, resto bar na. Diba? Kung ano-ano, may gym. Pag-aari ng simbahan. Ano po yun? Empire. Ang kanyang kaharian, hindi empire ng tao. Kung hindi isa lang ang nagaganap doon, mga kapatid, na activities, yun ay i-worship lang ang Diyos. Kaya pag sinali mo na ang mga programa ng mga tao dyan, ang wino-worship mo na dyan tao at programa na ng tao at hindi na Diyos. Kaya yun ang nangyari mga kapatid. Kaya tuloy, yung mga church gusto na nilang taksan. Di ba? Tayo mga kapatid, ginawang business, commercial yung Meralco natin. Kasi yung iba talaga, business. Dito, offset. Yung offering. Offset yan lagi, mga kapatid. Minsan, kulang pa. Can you say amen? Ibig sabihin, hindi tumutubo ang simbahan. Diba?
Umiikot lang yung tinatawag na pondo dyan, yung mga offering, yung mga mission, umiikot lang yan. Amen. At wala pong nai-invest yung church. Pero yung mga businesses, business churches, meron silang millions, billions, deposit, investment ng church. Oh my. Wala na doon ang presensya ng Diyos. Can you say amen? Hallelujah. Dahil yung pinaka-foundation ng Christian church ay very simple, mga kapatid. Di ba? Sila'y nag-fellowship lang sa ilalim ng puno. Pag nagpa-offering, pan-travel lang yun ng mga missionary. Di ba? Wala nga silang offering pertain para sa church building. Di ba? Pangtawid ministry lang yung nangyayari sa gawain sa Book of Acts. Ay mapalad na nga tayo, nakapagpatayo pa tayo ng munting, di ba? Dako na may bubong. Pero in the early church, wala po, mga kapatid. Yung offering po nila doon, mission pa, umiikot lang yun sa mission. Di ba? Pantawid lang yun doon sa mga gawain na kanilang pinasisimulan. Amen. Pero ngayon, mga kapatid, mapalad pa po tayo, nasa malamig tayong dako. Di ba? Giniginaw-ginaw pa tayo. At pinapaypay-paypayan pa tayo minsan dahil, di ba? Komportable yung ating panambahan. Ikumpara natin doon sa early apostolic age, mainit. Diba? Nasa ilalim lang sila ng puno. Nasa mga bato lang sila nakaupo, hindi dyan sa mga bench chair na yan. Kaya mapalad pa rin tayo, mga kapatid. Pero what house will you build me? Amen? Ma-achieve man natin yung pinakamagandang simbahan sa buong mundo, wala pa rin doon ang Diyos. Dahil ang Diyos nasa puso. Kaya paano mo iset ang puso mo sa Diyos, yun ang tamang panambahan sa Diyos. Yun ang tamang dako na kapahingahan na tinitigilan ng Panginoon. Kung paano mo yan gayakan pag service na. Kung paano ka mag-prepare kapag Sabado na. Pinupuyat mo ba ang templo ng Diyos? Pag pinuyat mo yan sa Sabado, sigurado, mga kapatid, 8:00 na, hindi ka pa bumabangon. 9:00 na, hindi ka pa magising. Ang templo ng Diyos, pinuyat mo noong Sabado Kaya ang templo ng Diyos, piniprepare na maayos. Pinaghahandaan, dapat Sabado, hindi mo yan pinupuyat. Hindi focus ng focus yan doon sa cellphone. What house will you build me? Cellphone, Facebook, telenovela. Yan ba ang itatayo mong bahay ng Panginoon? Kaya ang templo at bahay ng Panginoon ay pinaghahandaan. Dapat sa Sabado hindi ka pagod. Pasensya ka na, pastor, busy sa business, busy sa outing. Amen. Kailan naging priority ang business kaysa sa worship? Kailan naging priority ang outing kaysa sa panambahan? Hindi, pasensya ka na, pastor. Minsan lang maganap yun. Yun ay tinatawag na reunion. Tandaan nyo to, mga kapatid. Lahat ng mga okasyon, lahat ng mga tinatawag na happenings, hindi mo pwedeng ipagpalit yan sa gawain ng Panginoon. Amen? Kaya ang pinaka-priority po ay gawain ng Panginoon. What house will you build me? A house of prayer? And you made it den of thieves. Sabi ng Panginoon sa kanyang time, amen, what will He do today if He come to our modern churches? Anong gagawin niya ngayon kung pupunta raw siya ngayon sa ating modern churches? There will be some more table moving. There will be some more poo jumping. For he'd tear it to pieces. Right. It will be the same thing. Don't you see? Jesus is very scriptural. He was the Word and He had not to write anything. He was the Word and He was the living Word. And the people fail to recognize it. Amen. The people fail to recognize it.
How can a man call himself a Christian and deny that word and say the Holy Spirit is in him? The Holy Spirit will punctuate every word of God with an amen. That's exactly right. Paano mo nalaman ang Holy Spirit ay nasa tao? Nasa individual? That individual will punctuate every word of God with an amen. Amen. Ipapunctuate niya yon ng amen. Every message, hindi niya iilingan. Pag nakakita ka ng tao nakarinig ng preaching, gumanyan. Wala doon ang Holy Ghost. Kasi kapag ang Holy Ghost nasa isang tao, wala na si Sister Maming. Diba? Brother Danny, anong ginagawa ni Sister Maming kapag may nagpipit? Hindi lang tumatango yung noo niya, pati mukha niya, talagang todong ngiti. Kala mo, nagbibiro lang yung Sister Maming. Na-mention, kasi siya lang ang ganun eh. May nakita ba kayong gumaya sa kanya? Wala, siya lang yung ganun. Pinapangtuit niya ang Word of God ng amen. Yun ang way ng kanyang pag-appreciate sa Word. Diba? Kaya iba-ibang expression. Diba? So, wag natin pigilin ang ating mga labi na mag-praise and worship sa Panginoon. Magsabi ng amen sa bawat blessing ng kanyang salita. Kaya yun po, mga kapatid, ang tamang dako. What's the ecclesia? What's that natural? What it did to them? Amen. Merong tinatawag na called out ones. At yun ay ecclesia na tinawag. At sila yung natural. What it did do to them, Jews that was a people that held to the laws of God, no matter how many churches raised up, what else they was blinded to Christ and held to that law. And God gave them robes, every one of them, because they went down in martyrdom. They were blinded for our sake. Mismo mga kapatid, ang Hudyo na. Sila yun dapat pinaka-first fruit dapat, di ba? Para sa mensahe. Binulag para sa atin. Tama? Ng panandaliang panahon. They are blinded. Para ang biyaya makarating sa atin. Naisip nyo ba yon? Natanong nyo ba yon? Ba't kailangan pambulagin? Ito yon. Kung hindi sila bubulagin, straight yung 1 week tapos. Saan tayo pupulutin? Wala. The days of redemption is over. 1 week straight. Sa panahon ni Jesus, 3.5 plus 3.5 in straight. Saan mo ilalagay ang Gentile? Tapos na. Diba? Tapos na ang dispensation. Ang ginawa ng Panginoon, hinati niya yung 1 week, isiningi tayo. Pero hindi po ganun kadali yun. Binulag muna sila para tayo makapasok sa biyayang ito. Amen. Kumbaga sa Gentile, salim po salang po tayo, mga kapatid. Grafted vine lang tayo sa kaligtasan na to. Ang priority talaga ng Panginoon ay mga Hudyo. Ang 7 weeks of Daniel ay para sa mga Hudyo, 1 week left. Pero isiningit tayo dahil sa pag-ibig niya sa atin. Amen. Nakita niya yung response ng Samaritan woman. Nakita niya yung response ni Magdalene. Nakita niya yung response ni Cornelio. Mga Gentile believers sa kanyang time. Nakita niya, mga kapatid, yung mga pagmamahal ng mga hintil nila, sino ba to? Si Sakeo. Nakita niya yung mga pagmamahal ng mga taong ito sa mensahe. Kaya binulag niya, panandalian ng mga Hudyo. Waiting time muna kayo. Isisingit ko muna ang Gentile bride. Dahil ito ang magiging bride. Ito ang magiging wife ko. Ito ang aking pakikisamahan. Kaya hindi po coincidence. Di ba? Yung mga Hudyo nakakapag-asawa ng mga Gentile. Like Moses, si Sipora. Di ba? Nakapag-asawa sila ng mga Gentile. Si Zechariah, di ba? Kay si Elimelech, sino yung napangasawa ni Elimelech ng kanyang mga anak? Mga Gentile sila
sila Rahab. Tama, mga Gentile yan. Kaya isiningit sila sa kaligtasan. Ibig sabihin, ang magiging bride pala ng Panginoon ay admixture ng Jews and Gentile. Amen. Sinali ang hentil sa kanyang tinatawag na pakikisamahan at kanyang pakakasalang nobya. Sinali ang Gentile. Kaya napakaalaga mga kapatid na ma-recognize natin ang ating posisyon kay Christ. Kung hindi natin ma-recognize ang posisyon natin as wife, you act like a concubine. Di ba? Ang concubine, pag binigo, tanggap niya na yun. Kasi concubine lang siya. Sabi niya, concubine lang ako, okay lang yun. Kung nireject ako. Pero, ang true wife, hindi pwedeng i-reject. Ang true wife, like, sino to? Sino yun? Napangasawa ni Ahuzero, si Esther, amen, hindi siya pwedeng i-reject. Pag i-reject siya, mapapahamak ang buong bansang Israel. Kaya in-approach niya ang hari. Sabi ng hari, walang gagambala, ako'y nasa kapahingan. Ang batas na to ay huwag niyong sisirain. Kaya during sa resting time ng hari, si Esther ay nag-ayuno. Because it takes life and death para salansangin mo ang kautusan ng hari. Pero may faith siya. Di ba? Kung mamamatay ako, paparusaan ako, wala akong magagawa. Pero pinangawakan niya, mga kapatid, ang kanyang posisyon as a wife. Bahala na. Di ba? Kung ito'y tunay na relationship, hindi ako pababayaan dito ng aking hari. Kaya nung may tumuktok, siyempre hindi pa nakikita ng hari. Narinig na ni Esther, yung sigaw, sino yan? Di ba? Galit. Sino yan? Sabi ni Esther, tuktok pa rin. Sino nga yan? Uy, mahal na reyna. Nagbago mga kapatid, yung tono mula sa pagkagalit. Binibigyan lang natin ng konting sense of humor, yung pangyayari. Di ba? Dahil ganun yung istorya eh. Mahal na reyna, at bakit ka na pa rito? At ikaw ay tila balisa. Siyempre, ang request na yon ay life and death. Nalaman ni Esther ang kanyang rightful position. Reyna ka eh. Bakit ka magmumukmuk? Kung alam mo, reyna ka, ikaw ang queen. Ikaw ang bride of Christ. You are flesh of His flesh, bone of His bone, spirit of His spirit. Paano ka magmumukmuk? Paano mo hindi pangahawakan ang iyong karapatan na sa queen? Equal po yun. King and queen, equal yun. Di ba? Yung minsan nagiging makapangyarihan pa yung move ng queen eh. Di ba? Alam niyo yung larong chess? Talagang masyado superior yung move ng queen. Pero nangyari yon dahil yung mind niya ay mind ng king. To protect the king. To defend the kingdom. Can you say amen? Andyan lang yung reyna. Pag nakikita niya, matatalo yung horse, papasok yung reyna dyan. Di ba? Pag may masisirang mga fortress, papasok yung... Marunong ba kayong maglaro ng laro ng chess? Di ba? Grabe yung nakaisip niyan. Di ba? It's a battle between good and evil. Kaya makita mo, mga kabayan, yung hari, nakaganyan lang yun. Pero dinidepensaan siya ng lahat ng pyesa. And you say amen. Pero ang queen, kailangan maging supporter dun sa kanyang king. Diba? Hindi niya pababayaan ito. Now, sa nature, alam nyo mga kapatid, yung mga lion king, tamad. Diba? Sa jungle. Ang talagang masisipag, yung mga lioness. Yun ang talagang taga-huli ng pagkain. Yun ang talagang taga-serve ng pagkain. Yung lion, nakaganon lang. Diba?
Nakadesign na yung mga tinatawag na lioness na maging manghuli, maghunting ng pagkain para sa kanilang kingdom. Yung hari, nandun lang yun. Pero karapatan ng hari na lagi niyang depensaan ang kingdom. Pag merong dong, di ba, gustong agawin ang kanyang kaharian, ididepensa niya yan. Ipapakipagpatayan niya yan. Can you say amen? Para ma-depend, yun tinatawag na pride ng kanyang kingdom. Pero yung mga queen, nandyan, nakaagapa yan. Can you say amen? Kaya purihin ang ating Panginoon. Dapat ma-recognize natin na tayo ay one unit with Him. Pag one unit, wala nang in-between. Pwede bang mangyari yan, Pastor? King and queen maging one unit? Kapag dumating ang new birth. Di ba? Kung may new birth, meron pa bang pagitan? Wala na. Kasi sabi, the new birth is Christ. Di ba? Revealed to you personally. Kaya kung may new birth na ang bawat believer dito sa atin, wala na tayong pagitan. Wala na tayong reproach. Di ba? Wala nang tinatawag na, Pastor, pag-iisipan ko muna kung susundin ko yung mensahe mo. Wala nang ganun. Pastor, ipag-pray mo ako, hindi ko pa yan maarok. Pag dumating ang new birth, ang bawat mensahe na yon, wala nang pagitan. Nothing in between. Wala nang reservation. Kundi 100% ka na dito sa church, sa mensahe, na kahit ano ang ipangaral dyan sa church, sa simbahan na yan, you will punctuate it with amen. Paano? Kung mali yung pinipreach ni pastor, yun ay in between. Yung thought mo at saka yung thought ng pastor, may in between pa, hindi pa one unit. Kasi meron ka pang word na, paano? O, di ba? Paano? Kung magkamali. So mga kapatid, kung magkamali ang pastor, andyan ang Holy Spirit para i-correct siya sa kanyang sinasabi. Di ba? Kaya the seal of this age is to say, I am wrong. Ang pastor, ang mga ministro ay dapat merong ugali na mag-I am wrong. Pero hindi po, mga kapatid, makatarungan. Yung sasabihin niya, I am right always. Si Satanas yun, mga kapatid, na laging I am right. Tama, mga kapatid? Kaya ang Panginoon ay nag-reveal sa kanyang nobya na siya ay hindi na dalawa, siya ay iisa na. Then the bride body must follow the head, for it is part of His resurrection and part of the mystery. It's impossible for it not to go. Oh my, it's part of God's mystery. Amen. Yung manifestation pala natin, yung obedience natin, mga kapatid sa salita, it's part of God's mystery. Mahirap intindihin yun. Kasi sa mundo ko, questionin ka ba? Sasabihin nila siya, unahin mo pa yan? Kesa sa amin? Diba? Mahirap maintindihan. Siyempre, ang Panginoon ang una sa lahat. Diba? Unahin mo pa yan pagsimba mo? Kesa sa problema natin? Siyempre, ang Panginoon ang tutugon ng lahat ng problema. Kasi na-reveal sa atin, mga kapatid, yung ating position. It's impossible for it not to go. Oh my, it's part of God's mystery. How God revealed Himself here and raised it up by the Word. So He reveals His church and raising it up by the same Word. It's part of His threefold mystery. Now, doon sa ating teksto, anong kaugnayan ng mga bahay ng Panginoon ay sira at wasak? Yung ating mga sariling bahay ay maaayos o mga walled. Ano sabi doon sa Haggai? Anong kaugnayan doon sa ating teksto? At bakit yon ang ating ginamit na teksto? Amen. Sinasabi po dito sa Haggai, yung teksto ang ating ginamit, ang Panginoon ay naninibugo. Okay? Ang Panginoon ay naninibugo sa kanyang bayan. Sapagkat naka-priority sa kanila ang ibang mga bagay kaysa sa bagay ng Panginoon.
Kaya sabing ganun dito, you have sown much and bring a little. You eat but you have not enough. Pansinin mo ha mga kapatid, pag nararamdaman mo to, there's something wrong. Masipag ka naman. You have sown much, grabe nga eh. Yung araw, yung gabi, ginagawa mong araw sa pagtatrabaho and bring a little. Nangungutang ka pa. Nagigipit ka pa eh. Grabe ng sipag mo. There's something wrong. But you have not enough. You drink, but you have not filled with drink. Diba? Hindi ka naman napupuno. Umiinom ka, hindi ka naman napupuno. You clothe you, but there is none warm. Hindi ka pa rin naiinitan kahit nagdadamit ka. And he that earneth wages to put it into a bag with holes. Oh my, yung ating pagpupundar na uuwi sa wala. Parang pagsilid. Uy, wala. 1,000 ba yun ah? Nawala na. Diba? Mag-iisip ka pa, teka, tinabi ko, ganun eh, bakit wala na? Sabihin ng asawa mo, mag-iisip ka pa ba? Napakamahal ng bilihin, napakarami nating mga problema. Yun yung sinasabi si Haggai. Dapat pag nagsilid ka, hindi butas yung pagsisilidan mo. Sa panahon ng kagipitan, may mabubunot ka. Yun ang ibig sabihin nun, mga kapatid. Ibig sabihin, nag-i-income ka, nagbe-bless ka. Bine-bless ng Diyos ang work of your hand. Nagtanim ka. Iba yung umani. Ang bihira naman, ako nagtanim. Diba? Tinakpan ko pa ng sako. Paggising ko sa umaga, iba ang umani. Ang sakit po sa kalooban nun. Diba? Pag taong straight ka, matuwid. Tapos naloloko ka pa, ang sakit sa kalooban nun. Diba? Kasi hindi mo ginagawa sa iba yung panlalamang, yung panloloko. Pagkatapos maloloko ka pa, ang sakit sa kalooban nun. So bakit daw nangyayari ang mga bagay-bagay na ito? Sabi ng Panginoon, thus saith the Lord of hosts, consider your ways. Alalahanin mo ang iyong mga gawa, ang iyong mga paraan, ang iyong mga practices. I-check mong mabuti kung ano ang iyong pinagagagawa sa iyong buhay. Verse 8, go up to the mountain and bring wood. Ito ang perfect will ng Panginoon. And build a house. And I will take pleasure in it. Doon ang kaluguran ng Panginoon. Unahin mo siya. I-priority mo siya. Amen. Hallelujah. Ang Diyos ay malulugod. And I will be glorified, saith the Lord. Sino po sa atin nakaisip nun? Pag nagkaroon ng 100 piso, ang sasabihin niya, itong 10 pesos na to, hindi to akin eh. Madaling isipin yun kung 100 piso lang. Pero, kung ang usapin, 100,000 na. Diba? Kaya mo bang sabihin, itong 10,000 na to, hindi to sa akin. Sa Panginoon to eh. Can you say amen? Bakit? Yun ang kaluguran ng Panginoon. Nakikita mo at naaalala mo siya sa lahat ng iyong mga gawa. Diba? Dahil dumadaan lang ang lahat ng mga pagpapala na yan. Kaya kailangan matutunan nating i-consider ang kalooban ng ating Panginoon. Kaya sabi dito, consider your ways. Bakit may mga salot? Nagpagal ka naman. Diba? Nag-abroad ka naman. Pero wala ka namang mapundar. Utang pa, baon pa, sakit, karamdaman. Bakit? Hindi mo kinukonsider ang way ng Panginoon. Diba? Yun ang nangyayari, mga kapatid. Ang bahay ng Panginoon ay wasak because of mine house that is waste. And you run every man unto his own house. Nagkanya-kanya tayo, mga kapatid, sa ating sariling bahay. Therefore, the heaven over you is stayed from you. Ang hamog, mga kapatid, napigilan. Then, mapapansin mo, bakit sila pinagpapala? Bakit kami hindi? Bakit sila may hamog, kami walang hamog?
Consider your ways. Tignan mo ang iyong mga pamamaraan. Di ba? Kung kasali mo ang Panginoon sa lahat ng iyong lakad sa buhay. And the earth is stayed from her fruit. At ang mundo ay hindi nagbigay sa iyo ng bunga. Dapat po mga kapatid, nagbubunga tayo. Dahil sabi, the footprints of a righteous man is ordered by the Lord. Di ba? Yun ang scripture natin. Ang mga lakarin ng isang matuwid na tao ay kinakasihan ng ating Panginoon. So, magbubunga. Di ba? Ibig sabihin, kahit anong pasukin ng nobya ni Kristo, walang lugi. Di ba? Guided siya ng Panginoon. Siya ay under protection ng Panginoon. Pero ano ito? And I called for a drought. Ang Diyos na dapat magbibigay ng biyaya, tatawag ng drought, tagtuyot, apandalan. Ano po ngayon? Meron po ngayong El Nino. May drought ngayon na dumarating. At ang pinaka-peak niyan itong September. Balisa na ang mga Asian nation. Di ba? Kasi pag may drought, walang tubo, walang bigas, walang pagkain, hindi tutubo ang mga pananim, matutuyot. Di ba? Walang tubig. Lahat, mga kapatid. And I called for a drought upon the land, and upon the mountains, and upon the corn, and upon the new wine, and upon the oil. Wala lahat. And upon that which the ground bringeth forth, and upon men, and upon cattle, and upon all the labor of the lands. Wala lahat ang pagpapala. Connecta na yon, mga kapatid. Pag nagkaroon ng La Nino, di ba? Siyempre, puro init yan. Gusto mo lagi nakabukas ang aircon 24/7. Ang Meralco naman. Panayang kaabig sa'yo dahil 24/7 La Nino Sasabihin mo ba, hindi na kami mabubuhay na walang aircon. Diba? Buhay na namin ito. Kaya yung Meralco naman, sige, gamit. Pinahintulutan ng Panginoon, mga kapatid, tumaas ang bills, tumaas ang mga bilihin. Pero ang Diyos, hindi tayo pababayaan. Sabi nga ni Sister Angie, hindi naman tayo pinababayaan ng Diyos. Hayaan mo na. Kagaya ng sinabi ko sa inyo, masakit talaga sa kalooban ng isang tao. Pag hindi ka nanlalamang, pero inaargabyado ka. Di ba? Parang gano'n na nangyayari. Di ba? Parang inaargabyado ka na ng legal ng harapan. Kaya purihin ang ating Panginoon. Makakalaya tayo sa mga salot na ito if we consider our ways. Amen. Kaya kung laging ang Diyos ang kasama natin, nasa ating puso, ibubuhos ng Diyos sa atin ang pagpapalang walang kalagyan. Amen. Dapat, mga kapatid, sasabihin natin, kailangan ng church, dapat may ganito, may ganito. Hindi na po yung pinoproblema dapat. Speak the word na lang. Andyan na yan. Diba? Kaya speak the word. Diba? Yung mga needs natin at kakulangan ng simbahan, mangyayari dito sa atin. Do you believe that? Nag-isip yung mga manggagawa nung last Wednesday, ano kaya maganda, Pastor? Generator. Sige, generator. Bili tayong generator. Diba? Ito ang bahagi ko dyan. Diba? Lahat ba tayo gusto maging part ng pagpapala? Amen. Hallelujah. Mamaya yan, pag-uusapan natin kung paano yan. Diba? Sabi dito, mga kapatid, our fathers had the tabernacle of witness in the wilderness as he has appointed, speaking unto Moses, that he should make it according to the passion that he had seen. Kaya si Moses, para malugod ang Diyos sa kanyang ministeryo, kailangan ituro niya, ipangaral niya, gawin niya ang lahat ng mga alituntunin na ipinakita ng Diyos sa kanya sa disyerto kung paano itatayo ang bahay ng Panginoon. Kaya bilang mga believer, dapat makasumpong tayo ng biyaya at habag sa Diyos, ma-reveal sa atin kung paano itatayo ang bahay ng Panginoon. Amen? Dahil sabi niya, howbeit the Most High dwelleth not in temples made with hands, as saith the prophet, heaven is my throne and earth is my footstool.
What house will you build me, saith the Lord? Or what is the place of my rest? Kaya yung dako ng kanyang kapahingahan, pagprograma ng Panginoon, dapat bahagi tayo. Pag activities ng Diyos, dapat may parte ka. Nagets nyo mga kapatid? Dahil yun ang kaluguran ng ating Panginoon eh. Tama? Hindi kailangan ng Diyos ng anumang mga material dahil siya'y Diyos. Pero meron siyang programa, meron siyang tinatawag na simbahan, meron siyang iglesia na kailangan tayo, mga kapatid, ang magsuporta. Kailangan tayo ang maging bahagi. Amen. Sa pamamagitan ng pananampalataya na pinagkaloob niya sa atin, yun ang magre-reveal sa atin para maging mga giver, para maging supporter, para maging faithful sa ating mga obligasyon dito sa simbahan. Mga kapatid, hallelujah. So ang Diyos, ang biyaya niya ay sapat. At hindi po tayo pinipilit, mga kapatid, na gawin ang isang bagay dito. Yan ay by revelation. Nagets nyo, mga kapatid? At ang Diyos, kailanman hindi niya pagkukulangin ang kanyang iglesia. Kung walang kikilusin na taong laman, ang kakatok dyan, opossum. Pastor Ed, church mo ba to? Ito ang donation ko para sa gawain nyo. Grabe. Diba? Nakakalungkot po na maunahan tayo ng opossum o ng mga denominational believer pa ang gamitin o unbeliever. Diba? Pero wala tayong magagawa. Ang Diyos, mga kapatid, hindi niya pipigilin. Diba? Ang sino man para sumuporta sa kanyang gawain. Kung ayaw ng mga believer, ang kikilusin ng Diyos, unbeliever. Diba? Ano yung time tinayo yung templo ni Haring Solomon? Sino po ang malaking contribution para sa templo ni Solomon, templo ng Diyos? Mga nations, unbeliever. Di ba? Yung mga taga-Asia, nagdala ng mga nara. Ang bihira. Pinagpuputol yung mga malalaking nara. Dinonate doon sa simbahan ni Solomon. Yung Queen of Sheba, dinala yung ilang porsyento ng mga ginto. Hindi naman po sila Hudyo, ha? Pero sila ay nananampalataya na ang Diyos ni Solomon ay Diyos ng langit at lupa. Kaya nilapag nila lahat yon sa paanan ni Solomon. Can you say amen? Nag-solicit pa ba si Solomon? Hindi na, mga kapatid. Lilitaw, kawawa ang Diyos ni Solomon kapag siya ay nag-solicit. Gusto niyo bang mag-solicit si pastor? Hindi natin yan ginawa kahit kailan. Dahil mayaman ang ating Diyos. Can you say amen? Ang Diyos natin, mga kapatid, ang Diyos, sabi ko nga, ng mga puti at Diyos ng mga brown, parehas lang yan. Can you say amen? Hallelujah. Kasi ibang tingin ng iba, pag puti. Ayun na, misyonaryo. Puti. Parehas lang ang Diyos ng mga puti at Diyos ng mga brown. Kaya sa pagtatayo ng bahay ng Panginoon, lahat ng activities na pertain sa Panginoon, huwag po natin pagkaitan yan. Physical na tulong, support, prayer, pag-attend, dapat yan po ang priority sa lahat. Dahil yan yung bahay ng Panginoon. What house will you build me? Doon natin pinapakita kung paano natin i-establish ang house of the Lord. Kung paano ka mag-pray. Paano ka mag-pray? Ganito, Pastor. Hallelujah, praise the Lord. Tapos na. Anong klaseng pananalangin yon, mga kapatid? Wala pang 2 segundo. Mga kapatid, tinapos mo na ang pakikipag-ugnayan sa Panginoon. Hindi man lang umabot ng kahit 2 minutes, 3 minutes. Diba? What house will you build me? Diba? Pagpunta mo sa church, parang napapasok at nagmamadali ka. Sabi mo, tagal naman ni pastor. Diba? Mahirap yan. Pag pinasukan ka ng ibang espiritu niyan, di ba? Talagang tatamarin ka na sa simbahan. Kaya wag nating hayaan, tulugan natin ang simbahan. Di ba? Baliwalain natin ang simbahan. Ay, Sunday school teacher lang yan. Sila Brother Abel lang naman yan. Magpapalit na. Wag ganun. Pare-parehas din yung mensahe ng Panginoon. Midweek lang yan. Wala namang espesyal sa midweek. Wala namang mga kapatiran dyan. Ilan lang sila dyan? 10. Sige. Every midweek,
ang ilalabas kong turo sa midweek ay puro doktrina. Sa preaching, Sunday, puro bakbak. Pag Wednesday, mga kapatid, doctrinal po tayo. O sige, kayo, tayo ang mawawalan pag hindi tayo dadalo ng midweek. Yung mga dumadalo ng midweek, sila yung magiging loaded. Doon natin i-discuss sa midweek yung mga doctrinal issue. Pag Sunday, parang general patronage, preaching, mababaw para sa lahat. Kung dito natin ilabas yung mga matitinding doktrina, maraming mga baguhan. Diba? Kaya purihin ang ating Panginoon. Huwag tayo magtangi ng araw, huwag tayo magtangi ng oras, huwag tayo magtangi ng lahat ng pamamaraan natin ng paglilingkod sa Panginoon. Diba? Hallelujah. Kaya yun po ang tunay na pagtatayo ng bahay ng Panginoon. Walang tinatawag na dissimulation. Ano ba yun sa Tagalog? Kapag English ako Walang dissimulation. Sino sa inyo ang nakakaano doon? Kasi tumatak sa isip ko yun Parang pagkukunwari o parang hindi totoo. Di ba? Kailangan, mga kapatid, ikaw ay bold. Di ba? Ikaw yung kung ano ka, yun. Yun yung tunay mong pagkatao. Yun yung tunay mong pagsamba. Hindi yung peke. Di ba? Hindi yung halfway Christian. Kailangan ikaw ay tinatawag na meron kang boldness na umaharap sa Panginoon. Can you say amen? Kaya purihin ang ating Panginoon. What house will you build me? Ngayon, yung pagsisimba natin ngayon, nagtatayo po tayo ng bahay. Nagtatayo tayo ng bahay ng Panginoon. At ang bahay ng Panginoon na ating tinatayo ay ang ating templo. Ang ating persona, ang ating pagkatao. Yun yung ating ini-establish dito. Kapag yan ay perpekto ng templo ng Diyos, ang Diyos ay mananahan. At hindi ka magigiba. Hindi ka mawawasak. Sapagkat ikaw yung permanenteng tirahan ng ating Panginoon. Laman at dugo ang kanyang pinananahanan. Hindi mga building. Merong iba ang mindsetting, ang templo ng Diyos, building Totoo yun, may mga ganon. Kaya pagdating sa construction ng mga building, ay hindi pwede dyan yung hindi totoong mason. Kakasuhan ka pag ikaw ay nagtrabaho dyan at pawaldas-waldas. Kasi yun ang mindsetting nila yung gusali. Gaano man katibay ang gusali na yan na tinayo mo, let's say, yung pundasyon ng gusali, mahigit kalahati o 3/4 yung nakabaon. Biruin mong pundasyon yun, napakatibay na nun. Diba? Kung yung building natin ito, yung nakabaon nating foundation, andyan ganyan kataas mula dito sa lupa yung nakabaon. Ay hindi nga magigiba yun. Pero kapag ang Diyos ang humatol at gumiba at hindi yan nakatayo sa tamang pundasyon, giba lahat yan mga kapatid. Kasi ang Diyos meron judgment Meron pa siyang double tap. Yung nangyari sa Venezuela, double tap yun. 7.1. Kala mo tapos na. Meron pa palang susunod na 7.5. Ay grabe po mga kapatid. This world is falling apart. At ang lindol, hindi lang sa isang place. Umiikot na siya. Mga kapatid, can you say amen? Umiikot na. Yung pinagsisend ko doon sa certain. Di ba? Sa group. Umiikot na ang judgment ng Diyos ngayon. Ibig sabihin, gumagalaw na ang kamay ng kahatulan ng Diyos sa buong mundo. Di ba? Eh, isang araw, mga kapatid, darating, yun tinatawag na big one. Ipag-pray natin, mga kapatid, na perpektong tabernakulo na tayo. Ano mang shaking yan, hindi tayo dyan mayayanig. Amen. Dahil tayo yung perpektong tabernakulo na itinayo ng Panginoon at hindi tinayo ng tao. Can you say amen? Eh sabi ganon, what? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which you have of God, and ye are not of your own? Akala natin we are
we are our own. Pero sabi, ye are not your own. Diba? Hindi ikaw, mga kapatid, ang nagmamay-ari sa sarili mo. Pag na-reveal sa iyo yun, mga kapatid, yun, pahaalagaan mo na ang nagmamay-ari pala sa iyo ay Diyos. Kaya aalisin mo yung mindsetting, kahit ano man gawin ko sa katawan ko, katawan ko naman ito. Mali. Diba? Kahit ano man decisioning ko, wala namang makapipigil sa akin. Mali kung na-new birth ka na. Doon mo maalala na ang Diyos pa lang may control sa iyo. Ang Diyos pa lang nagmamay-ari sa iyo. Kaya kailangan malaman mo kung ano ang perpekto at sakdal na kalooban ng Diyos para sa atin. Amen. A house, a body. He wants you to fellowship with Him. Then He came down, was made flesh, so He could perfectly fellowship with you. See, in that perfect fellowship, deep mysteries of God. How wonderful! God could not fellowship in the Spirit, so God became man with us. Yun, mga kapatid, ang Diyos, amen, gumawa ng tabernacle. Kaya God become tangible, nahawakan. Di ba? Physical. Amen. Literal. Kaya we are the literal spoken seed word bride. Hindi lang we are the spoken seed bride spiritually. No, hindi po sapat yun. Kailan we are the literal spoken word seed bride. Pag sinabing literal, physical manifestation. Now the bride, the church, is the physical manifestation of the Word of God. Ibig sabihin, literal, physical na nagaganap at nangyayari sa atin ang salita ng Diyos. Amen. Yun ang ibig sabihin ng ating Panginoon. Hallelujah. Na tayo ang kanyang tabernakulo. It's written, my Father's house is made a house of prayer, and you made it a den of thieves. Kaya yun po ang mangyayari, mga kapatid. Bakit sinabing a den of thieves? Willing ba tayo na maintindihan ito? It's written, my Father's house is made a house of prayer. Tayo daw ay ginawa bilang dako ng pananalangin. And you made it a den of thieves. Ginawa mo siya na tinatawag na kanlungan ng mga magnanakaw. See, it's wrong. I don't care where it's at. Hindi ko alam kung saan ito nangyari. Faithful naman ako, nagsa-church ako, di ba? I observe the law, I obey the commandment, as long as the church is not so much the building. It's the people in the building. And those people are anticipating in this. Why it's wrong? Kapag inumit mo ang salita ng Panginoon, you are thieves. Kapag ang salita ng Panginoon, pinagpabukas mo at hindi mo sinunod, in the sight of God, ikaw ay thieves. Can you say amen? Kaya kapag hindi mo tinupad ang kalooban ng ating Panginoon, lumilitaw na pinagnanakawan mo ang bahay ng ating Panginoon. Literal na tayo ngayon. Takbo tayo sa literal. Ewan ko kung narinig nyo na to o hindi pa. Gusto nyo bang malaman kung saan natin na pagnanakawan ng Panginoon? Ngayon ko lang ito maipipreach sa tanang buhay ko. Dito sa atin. Matagal na siguro. Tingnan natin ito. Okay. Malakay 3, verse 10, verse 8, verse 7. Even from the days of your fathers, you are gone away from mine ordinances, and had not kept them. Return unto me, and I will return unto you. Manumbalik kayo sa akin, ako'y manunumbalik sa inyo. Saith the Lord of hosts.
But you said, wherein shall we return? Nag-question, saan kami babalik? Alam nila, nasa Panginoon naman sila, pero sinabihan sila na manumbalik. Verse 8, will a man rob God? Ang tao ba'y maaari niyang pagnakawan ng Panginoon? Nanakawan baga ng tao ang Diyos? Gayon may ninanakaw ninyo ako, ngunit inyong sinasabi, sa ano ka namin ninakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Sa English. Okay? Will a man rob God? Yet ye have robbed me. But you say, wherein have we robbed thee? In tithes and offerings. You are cursed with a curse. Pastor, Old Testament yan. Old Testament ito, pero ito'y Word of God. Amen. Ang curse, mga kabatid, ay umiepekto. For you have robbed me and even this whole nation. Ito po matinding pagnanakaw. Hindi individual. Di ba? Hindi individual, kundi ang nagnanakaw, buong nasyon. Pinagnanakawan ba ang bansang Pilipinas? Yes. Di ba? Billion doon sa floodway. Floodway pa lang, flood control pa lang yun. Paano pa yung ibang mga proyekto? Pinagnanakawan baga ang Pilipinas, ang nasyon? Yes. Pero ito, nasyon ng Israel. Amen? You are cursed with a curse. Kaya andyan ang mga curse, ang mga salot, ang mga karamdaman, paulit-ulit. Diba? Ang mga kagipitan na parang routine na ng buhay. Even this whole nation. Verse 10, bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house. Anong ibig sabihin doon sa talatang yun? Dalhin ninyo ang buong ikapo sa bahay ng Panginoon. Ang bahay ng Panginoon ay Church of God, that there may be meat in mine house. And prove me now wherewith, saith the Lord. At subukin ninyo ako ngayon. Sabi ng Panginoon, if I will not open you the windows of heaven, kung hindi ko buksan ang durungawan ng kalangitan. Pagkalangitan, mga kapatid, wala pong measure yun. Diba? Kasi lahat covered by by heaven. Pumunta ka doon, may blessing. Pumunta ka doon, may blessing. Na-experience nyo yan, mga kapatid? Kahit saan ka pumunta, may blessing. Tingnan nyo, mga kapatid. Subukin nyo ako, I challenge you. If I will not open you the windows of heaven and pour you out a blessing, that there shall not be room enough to receive it. Oh my! Meron na ba sa ating nakakaranas ng ganito? Ng blessing na wala ng sukat pagkalagyan? Yun ang kanyang pinangako. Di ba? Kaya hindi tayo dapat nagigipit. Di ba? Dapat ito ang na-experience natin, mga kapatid. Siguro to si pastor, nagigipit na to. Hindi ako nagigipit. Pinagpapala ako. Kaya gusto ko kayo rin ay pagpalain. Di ba? Kaya nga, dito sa ating meeting, mag-share nga ako ng 20K. Para sa, ano yan, Brother Ryan? Generator. Bakit ka pa mag-share, Pastor? Ayaw mo na yung mga members. Gusto ko rin pagpalain eh. Di ba? Gusto nyo bang maging parte ng pagpapala? Yan yon, mga kapatid. Kaya sabing ganon, if I will not open you the windows of heaven and pour you out a blessing that there shall not be room enough to receive it. Wala nang lugar na pagkalagyan. And I will rebuke the devourer for your sake. Kaya hindi ako kinakabahan. Di ba? Meron taga-rebuke sa devourer. Di ba? May uumang pa lang. Re-rebuke na yun ng Panginoon para hindi na maka-first base. Di ba? Meron devourer for your sake. And he shall not destroy the fruits of your ground. Hindi daw masisira ang bunga ng iyong lupain. Neither shall your wine cast her fruit before the time in the field, saith the Lord of hosts. In all nations, hindi lang yon, mga kapatid, hindi lang individual ang mabibless sa'yo. All nations shall call you blessed. Oh, grabe.
For ye shall be a delightsome land, saith the Lord of hosts. Your words have been stout against me, saith the Lord. Yet ye say, what have we spoken so much against thee? Kaya yung sakot na binasa natin na hindi po natin namamalayan, nagiging dens of robbers, dens of thieves ang church kapag nauumit nila ang mga pagkakaloob at mga pag-iikapo. Now, baka hindi po naintindihan ng ilan kung anong ibig sabihin ng pag-iikapo. Pag merong sumayad sa kamay mo na piso, yung 10 cents, hindi sa'yo yan. Kayang-kaya yan. 10 cents eh. O ito, pastor, hulog ko dyan. Paano na kung 100,000 na yan? Nag-iisip ka na dun, 10,000 na yun, mabigat na yun. Ang dami nating pagkakagastusan. Kung 1,000,000 na yan, 100,000 na yan. Mga kapatid, kaya sa biyaya at habag ng ating Panginoon, hallelujah, ang biyaya niya ay sapat sa amin, sa ministry. Amen. At sa kanyang habag ay na-extend ko rin sa iba yung mga blessing na dumadating sa amin. Kaya alam yan nila, Brother Abel, di ba? Kung sino yung mga ministro dyan na mahal natin, na hindi natin pinababayaan. Di ba? At yan po, mga kapatid, ay na-share natin ng maayos for the glory of God. Kasi ang sinasabi ditong pagkain ng Panginoon ay yung operation ng church. Kapag wala pong mga tulong at suporta na dumarating sa mga member, yung operation ng church napipigil. Hindi siya nakakapag-operate ng tama. Di ba? May mga gustong proyekto, nagkakagulo tuloy. Di ba? Nagkakaproblema pa. Di ba? Dapat yan instantly, bubunot na lang yung treasury. Eto, bilhin yan. Di ba? Ganun na lang dapat. Pero minsan, magkakatampo. Ayoko na. Hindi niyo ako tinatalaga dito. Nire-respeto. Meron pang tinatawag na agendang matagal na pagmimitingan ng dapat pag may problema, ayan, bilhin niyo na. Di ba? Ibig sabihin, blessed ang church. Di ba? Kaya isang araw mangyayari talaga yan, mga kapatid. Di ba? Pero gusto ko kayo rin ay pagpalain. Di ba? Gusto ko maging bahagi kayo lahat ng pagpapalang ito. Hindi yung isa lang yung pinagpapala, yung tumutulong, yung lang lahat tayo pagpapalain dito. Walang sukat, mga kapatid. Iyon tinatawag na paglilingkod natin at pagtulong sa ating Panginoon. So, do you love Him? What house will you build me? Material pa lang yun. How about yung spiritual? Kung i-demand ng Diyos sa'yo, mamuhay ka, may kabanalan. Yung material nga, natisod ka pa hindi mo pa nasunod Yung pa kayang mamuhay ka ng may kabanalan. Alisin mo yan, alisin mo yan, alisin mo yan. Baguhin mo lahat yung lifestyle mo. Matindi na yon, mga kapatid. Holiness na yon, holy life na yon. Makaya natin? Hindi, kaya ko lang yung physical na pagtulong. Pero pag yung buhay ko, papakialaman mo, pastor, ibang usapan na yan. Di ba? Ganun ang gagawin sa atin ng Diyos. Papakialaman niya yung personal nating buhay, yung lifestyle natin. Aalisin niya sa atin yung worldliness, yung kamunduhan, yung kasalanan, yung mga pita, aalisin niya Ganun talaga ang gagawin ng Diyos sa atin kasi tayo daw ang bahay ng Panginoon. Tayo daw ang templo ng Diyos. Kaya tingnan niyo sa isang pamilya, although hindi lahat, may isa dyan na talagang gusto niya kalinisan. Galit na galit siya kapag may mga nakakalat, ayan na naman. Nai-stress na ako dyan sa mga kalat na yan, walis ng walis yan. May isa dyan. Pag walang ganyan sa isang tahanan, malaking problema. Magiging basurahan na, mga kapatid, ang bahay po. Pag walang isa. Kaya thank God, mga kapatid, sa aming pamilya, yan, si Sister Angie, yan po. Yan yung ayaw na gusto, lahat, naka-order lahat. Nahawa niya si Arkesia, ayan, ganyan na rin. Meron na siyang sariling tukador. Dahil gusto ng Panginoon yung properly in order ang lahat. Diba? Ang diablo, ang gusto niyang bahay makalat, marumi.
Ang gusto ng dyablo, nakakalat yung mga labada dyan, na mababaho na. Tapos may mga agiw na. Ganyan ang gusto ng demonyo, mga kapatid. Yung bahay pangit, puro dilapidated na. Demonyo pong may kagustuhan ng ganyan na mababoy yung bahay. Pero ang Espiritu ng Diyos na nasa tao, gusto niya malinis. Gusto niya maayos. Di ba? Kaya pag may dadatnan po si Sister Angie, maruming pinggan. Galit na yan. Minsan si pastor naghuhugas-hugas na rin. Di ba? It's time, mga kapatid, na panatilihin nating malinis ang ating buong sambahayan. Pati ang ating church. Kung nagawa natin yon, magagawa natin yan sa ating sarili. Hindi natin hahayaan na ating katawan lupa ay dumihan natin. Hindi, maganda siguro yung tattoo sa kilay. Uso yan. Uso ngayon yung tattoo. Dito, para mukhang pogi. At mukhang, ang tawag dito, macho. Tatuan mo ko, Brad. Bawal po yan sa Biblia, yung mga tattoo-tattoo. Pastor, bakit yung iba dyan, nakikita ko sa simbahan? Yan, yung mga hindi sumusunod. Hindi pa nakokontrol ng salita. Can you say amen? Kaya pakontrol tayo sa salita ng Panginoon upang ang templo natin ay panahanan ng Diyos. Diba? Ang ating sambahayan ay panahanan ng kapayapaan. Amen. Kaya kailangan maghari, mga kapatid, ang salita ng Panginoon sa bawat sambahayan. Kaya yun po ang mangyayari, mga kapatid. Hanggang datnan niya ang templo na malinis, na siyang templo ng Diyos. At sasabihin ng 7 demonyong umalis. Huwag ka nang umasa dyan sa bahay na yan. May permanent indwelling na dyan ang Holy Ghost. Maghanap na lang tayo ng ibang church member dito na hindi pa namumuhay. Iyon ang ating iposes. Ganun talaga, mga kapatid, ang gagawin ng demonyo. Kaya kaawa-awa yung hindi namumuhay. Diba? Ginagawa silang punching bag ng kaaway. Pero yung mga tumayo sa salita at sa mensahe, shalom na yan. Tuarted na ang dyablo, hindi na makagalaw. Lalapit pa lang, wala na, hindi na mag-o-open yung dyablo. Diba? Parang yung uutang. Uutang pa lang. Wala na. Hindi na nakaporma. Diba? Joke lang yon. Yung naririnig mo, gipit nga kami, dami nga namin problema eh. Uutang ka ba? Pag gano'n yung uutangan mo? Inunahan ka na kaagad eh. Di ba? Mangingimi ka na, tuarted ka na. So sa kabaligtaran, mga kapatid, ang kaaway, bago siya pumasok, naririnig niya na yung manifestation ng Word of God sa'yo, wala na, aalis na. Because you are fortified by the Word of God. Aalis na lang siya. Maghahanap siya ng iba na kakayanin niya. Can you say amen? Kaya purihin ang ating Panginoon. Once na namuhay tayo, sumunod sa salita ng Panginoon, tayo ay protected by God. Kaya yung aking apo nga, natuwa ako, nasa Singapore. Laging online service lang yun. Ngayon, nakatanghod na yun dito, yung bata. Sila pa, nagpe-play. Nagbigay ang Diyos sa kanya ng dreams. Because you are prayerful, sabi ng Panginoon sa kanya, I will give you protection. You are protected. Biruin mo, hindi lang tinig yung narinig niya, pati daw mukha ni Jesus, nakita niya. Dinidescribe sa amin kung ano yung itsura daw ni Jesus. Medyo nadaig niya si Aba. Si Aba, voice lang, tinig. Pero ito, yung apo namin na hindi naman nakakapag-live service, nasa Singapore, nakita niya yung mukha ni Jesus kung ano yung tunay niyang itsura. Dahil daw siya ay prayerful, siya raw ay pinoprotektahan ni Lord Jesus Christ. Kaya nagsishare siya sa mga classmate niya, mag-pray kayo, manalangin kayo, para protektahan kayo ni Lord Jesus Christ. Kaya purihin ang ating Panginoon, mga kapatid, di ba? Kung prayerful ka, yung templo ng Diyos, lagi mong dinadala sa prayer, protected ka. Hindi ka nakakabahan sa big one. Pastor Kilat, alam nyo ba? Kabadong-kabado sa atin yan. Pastor Ed, umalis na kayo dyan. Bakit naman? Pastor Kilat, saan kami pupunta? Magbibiguan na. Sabi ko, Pastor Kilat, panalangin mo na lang kami.
Wala naman kaming pupuntahan kung magbibigwan. Include us na lang sa iyong prayer. Takot na sila doon, mga kapatotoo. Patawag-tawag yun lagi. Pastor, malapit na. Hayaan mo, Pastor. Protected tayo ng ating Panginoon. Yung kalingkingan ng bride, hindi mapapahamak. Amen. Kung yan ay plague, kung plague na tinatawag na nasalot, na kaaway ang gumawa, hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Do you believe that? Amen. Tayo'y protektado sa kanyang presensya. Kaya, ganun natin tinatayo ang templo ng Panginoon. Ayusin natin ang pagtatayo. Di ba? Upang ang Diyos ay manaan sa atin permanently. Pag nanaan sa iyo ang Panginoon permanently, ang kaaway laging nasa labas. Kasi laging may nasa loob natin. Merong control tower doon. Kaya ang kaaway, hindi na yun. Hindi na mag-a-attempt. Nakita niya na si Jesus ay nakaposisyon sa ating heart. Wala na siya, mga kapatid. Kaya God bless you all. Then speak. And it will come to pass. Kasi sinalita mo at mangyayari ang lahat ng iyong sinalita. The words that I do, you shall do also. And greater things than this shall you do, because I will go to the Father. Tayo po'y tumayo lahat at tayo mananalangin sa ating closing. Pagka-closing po ng prayer, wag po tayo agad umuwi lahat. May konti lang tayong announcement. Okay, sige. Sama natin ito sa prayer. Okay? Ito yung meron nagpa-prayer request. Teka. Ingatan sa biyahe ang anak kong si Panpilo Lacson. Si Dakis, Panpilo Dakis. Siguro Pansto ni Panpilo. Okay? Si Biola S. Dakis. Ano yun na? Prayer request kay Isang sa mga arthritis, mga buto. Kay nanay, ano si nanay? May ubo. Yung pong mga matatanda sa atin, dapat iniingatan sa ubo yan. Amen, kasi mabilis mag-trigger sa pneumonia, yung mga matatanda na. Now, healing sa ubo at sipon ni Sister Mira at sa mga anak niya, sila MJ at JM. Healing at gabay sa operasyon sa anak ng pamangkin ko na si Khalil, nasa Taguig Hospital. Ito yung prayer request ni kanino to? Yung sinend ko sa GC. Ano pangalan nun? Brother din? Yung sister na yon, anak ni Tikay. Ayun, may pamangkin siya rito na pine-prayer request. Si Khalil. Oy, Shirley. Si Khalil nasa Taguig. Yan. Pag-pray natin si Khalil. Tapos, sila Sister Jean, si Gina, si MJ, at JM. May sipon. Then, si Dakis, guidance. Amen kay Pampilo Dakis. Wala na po, tayo mawit ng isang panambahan at papuring awit sa Panginoon. Glory to God. Amen. Glory. Hallelujah. Here in the glory of your love, I will bow. I will bow while you purify me, pure as holy water. Amen.
take me to your side. Hallelujah. I surrender, Lord, to your arms open wide. Hallelujah. Glory. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord God. While I worship you and sing, Thank you, Lord. you alone are worthy. Take your right, Lord Jesus Christ. Hallelujah. Glory. Worship Him. Praise Him. Thank you, Jesus. I set right room for your right. Amen. Hallelujah. Me to your side. I surrender, Lord, to your arms open wide. Won't you come? Amen. Hallelujah. Amen. While I worship you and sing, Yes, Lord. you alone are worthy. Take your right, Lord Jesus. Thank you, Lord. Like me. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Let's pray. O mahabaging Diyos, maraming pong salamat sa iyong presensya, sa lahat ng mga instruction, sa lahat ng mga information na ito, na kami ay matuto, mag-matured, lumakad sa iyong mga salita, sundin ang iyong buong alituntunin, Panginoon. Ikaw ay madakila, Panginoon, sa bawat templong naririto na iyong pinanahanan. Hallelujah. Kung paano naming tinatayo ang templong ito, Panginoon. Hallelujah. Ay sa pamamagitan ng iyong salita. Hallelujah. Ini-establish namin ang mga vessel na ito, Panginoon. Patuloy mo kaming turuan. Patuloy mo kaming tulungan. Hallelujah, na maipamuhay ang kaaya-ayang pagsunod sa iyo, Panginoon. Pagpalain mo ang lahat ng mga may suliranin, ang mga may karamdaman na iyong pagalingin, sila Sister Isang sa pangananakit na mga baywang at mga kasukasuhan, pagalingin mo siya right now at maging sinanay sa kanyang ubo. In the name of Jesus Christ, we pray. Hallelujah. Amen and amen. Maging kay Panpilodakis, protektahan mo siya, Panginoon, sa kanyang pagbabiyahe, patnubayan mo siya at kasiyan. Maging si Khalil, Panginoon, ay bigyan mo ng deliverance at kagalingan. Siya ngayon ay nandyan sa Taguig Hospital. Bigyan mo siya ng kompletong kagalingan. Hallelujah, in Jesus' name. Gayun din, Lord, hallelujah, sa mga sakit, ubo nila, MJ, JM, hallelujah, kabagan mo sila sa oras na ito. Hallelujah, sa mga pinagdadaan ng ubo o sipon, o sakit at karamdaman man, sa iyong pangalan, kiniklaim namin ang kagalingan ng lahat ng mga may karamdaman. Maging sa gusaling ito, hallelujah, sa templo na ito, hinihiling namin ang kagalingan ng lahat ng mga may karamdaman. Hallelujah, at pagpapala sa lahat ng mga nagigipit at kinakapos sa buhay, ay iyong pagpalain sa oras na ito, Panginoon. Salamat sa iyong mga promises. Hallelujah, in the name of Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Hallelujah. Come as